In case lang na hindi nyo nalaman mga kababayan ha, nakabilin-bilinan pala ni dating Pangulong Digong sa sambayan ng Pilipino na wag nyong iboto ang Manny Pacquiao na ito. Talagang sinabi yan ni Pangulong Duterte mga kababayan. At hindi po natin yan nakakalimutan. Di ba natatandaan nyo, noong panahon mga kababayan, na inakusahan ni Manny Pacquiao ng kaliwat kanang kurakutan si PRRD. Nasabi pa ni Pacquiao mga kababayan, 3 times na mas kurap si Digong kaysa kay Panot. Sa makatuwid, nagdala pa nga siya ng mga ebidensya daw di umano mga kababayan. Oh, Diyos me, yung animal. Mga bond paper mga kababayan na hinarap niya sa kanyang lamesa. Hindi pa na... Blanco pa ba yan? Oh, di ba? Natatandaan nyo yan mga kababayan? Ilang rims iyan? Pinatong lang para masabing marami siyang ebidensya ng kurakutan. At kung may sulat man yan, nabasa mo ba lahat, Pacman? At kung nabasa mo man, naiintindihan mo ba? Ang animal na to, oh, ang traidor mga kababayan ng Mindanao. At eto ang sinasabi dati ni dating Pangulong Duterte. Kung hindi mo yan mapapanindigan, Pacman, napapatunayang kurakot ang Duterte administration, I will campaign against you para hindi ka iboboto ng mga tao. Oh, ngayon mga kababayan, may napatunayan ba si Pacquiao? Wala. Sa makatuwid, sama-sama na siyang babangag muli doon sa mga kurakot mga kababayan na sinasabi niya dati. Yung mga Marcoses. Panoorin niyo po ha, ang sabi ni Tatay Digong mga kababayan. Do not vote for Pacquiao because... Do not vote for Pacquiao. Kayong mga taga Mindanao, huwag niyong iboto ang traidor na yan. Kaibigan niya, oh, ginamit niya mga kababayan, tinraidor. Si dating Pangulong Duterte na mismong sabi, do not vote for Pacquiao. At anong naitulong niya sa Mindanao, aber? Yan si Pacquiao mga kababayan, although galing niyang Mindanao, pero sa Maynila na yan nakatira, sa makatuwid. Mayroon din niyang bahay sa Amerika. Stateside na daw yan. No, sabi ng dating Pangulong Duterte, oh. Do not vote for Pacquiao because he is a liar. Liar! Ikalat nyo yan mga kababayan. Kabilin-bilinan ni Tatay Digong na do not vote for Pacquiao because he is a liar. Kaya ni Pacquiao, salita ng salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am... Grabe no? Ang bastos si Pacquiao mga kababayan ano? Si Tatay Digong, bumaba sa pwesto mga kababayan na yun pa rin ang bahay. Ni isang poste wala siyang naidagdag sa kanyang bahay. Sasabihin kurakot ni Pacquiao. Challenging him, ituro mong opisina na corrupt. Pacquiao, ituro mo. Ang ginawa mga kababayan, nagdala ng propaganda. Oh, bond paper na. Pustahan tayo mga blanco yan mga kababayan dahil uniform ang ganyan talaga rin. Bagong bukas mga kababayan na bond paper. Ang dami daw di umano ng mga folder. So ano na? Wala ni isang page dyan ang lumusot. Pacquiao. At ako na ang bahala within 1 week may gawain ako. Oh, tutulungan ka ni Pangulong Duterte o ituro yung mga sino yung kurakot. Walang ebidensya si Pacquiao mga kababayan eh. Maglista ka, Pacquiao. Ito ang hamon ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Senator Manny Pacquiao matapos umanong magkomento ito na lumala ang korupsyon sa ilalim ng Duterte administration. Nagtataka ang kapal na mukha mga kababayan Tapos yung inaakusahan niya kurap din dati, si Bongbong Marcos mga kababayan, sama-sama na silang babangag muli. Animalis. Pangulo kung bakit walang binabanggit sa kanya ang senador na mga issues sa nakaraang mga taon ng kanyang panunungkulan. Bigla-bigla na lang mga kababayan. Kung tatakbo na siyang presidente dahil akala niya tatakbo rin si Sarang presidente. Oh, di ba nung nalaman niya mga kababayan na hindi tumakbo si Sara ng presidente, biglang bumait ang animal. Hindi na bumabanat kay Duterte. Di ba sabi ko noon, if you come to know that there is a corruption, let me know. Give me the office and the... Ganon ang... Mayroon pala siyang nalaman daw may korupsyon mga kababayan, di ba? Ang kanyang highlight dati na yung makina sa ilalim ng dolomite. Sabi ni Pacquiao, mayroon kurakutan dahil dapat mayroon daw makina dyan sa ilalim ng buhangin sa dolomite. Ay, Diyos mio. O, nahukay mo na ba, Pacquiao? Anong makina binabaon sa buhangin mga kababayan? Ulol! Ang mekanismo mga kababayan, akala niya makina. Yung geotextile, hindi naman yan makina. Para lang yung tela at saka mga geotube mga kababayan para hindi ma-wash out yung dolomite. Ang tawag doon Pacquiao, mechanism to avoid erosion. Wash out of dolomite. Mechanism, hindi yan makina, ngas. Tanungin natin si Pacquiao ngayon, nahukay na ba niya ang makinang hinahanap niya?
dapat ginawa mo. Wala ka namang sinabi noong all these years. Puro ka Puri. praises sa akin. Tapos biglang bash. Ngayon sabihin mo, corrupt. Ayon kay Pangulong Duterte, karamihan ng mga tinukoy na corrupt sa kanyang administrasyon ay tinanggal na niya at ang iba ay nahaharap na sa mga reklamo sa ombudsman. Talaga. Ganyan talaga mga kababayan. Pero hindi inaalis ng Pangulo ang realidad na may korupsyon pa rin sa ilang ahensya ng pamahalaan na ang ibang tauhan niya ay nagmula pa sa mga nakaraang administrasyon. Naiulat na naistutukan umano ni Senator Pacquiao ang korupsyon sa gobyerno. What the heck? Tingnan nyo mga kababayan, time will tell sa kasinungalingan ng paksiw na to. Self-proclaimed corruption crusader and then mga kababayan, nakipag-alyansa, tinaas ang kamay ni BBM na sabi niyang kurakot. Diyan pala mga kababayan, alam nyo na ang ugali ng Pacquiao na yan. At pagtatayo ng bahay para sa lahat ng Pilipino. Pareho lang talaga sila. Kung si Pacquiao, lahat ng Pilipino tatayuan ng bahay. Si BBM, 1 milyon kada taon. Ngayon kalahati na siya ng kanyang termino mga kababayan, hindi nga umabot ng 1 milyon. Sa makatuwid, hindi pa nga umabot siguro ng kalahating milyon. Ay nako. Kapag siya ay nagdesisyon ng tumakbo bilang Pangulo ng Bansa. Ang mga taong ganyan mga kababayan, ulol ba? Ulol ba mga kababayan? Na nauuna ang mga yabang na hindi nila pinag-iisipan mga kababayan yung kanilang mga buladas. Every administration will have a share of the problem of corruption. Pero at least mga kababayan kay dating Pangulong Duterte, yung mga big time talaga nasa taas, yung malaki angkat, na-eliminate ni Tatay Digong mga kababayan. Pero hindi niya kayang ma-eradicate yan hanggang sa dulo dahil nagpapalusot yan mga kababayan Marunong na sila magpalusot. Kaya ang hamon ni Tatay Digong kay Pacquiao, ituro mo kung sino-sino. At nang 1 week, ma-aksyonan ko. Do not ever think that if you will win as a president, na wala ng corruption dito sa Pilipinas. Naki-join na nga doon sa sinasabi niyang corrupt. And you dream of giving everybody houses in 6 years' time, just like what Senator Enrique Pareho lang na ng bentang bigas. really said, good luck na lang. You must be dreaming. You must be punch drunk. Lasting na mga kababayan. May babala naman si Pangulong Duterte asawa ni Babalu. sakaling hindi magawa ng senador ang hamon nito. If you fail to do that, I will campaign against you. I will campaign against you. O hindi na nga natupad mga kababayan yung kanyang mga pangako. Pati na yung hiling ni dating Pangulong Duterte na isubmit yung mga sinasabi niyang kurakot. He will campaign against Pacquiao. And until now mga kababayan, that is a standing statement of PRRD. Kaya tandaan nyo, hindi nagawa ni Pacquiao na pangalanan kung sino-sino yung sinasabi niyang kurap mga kababayan. Hanggang buladas lang imbento. Because you are not doing your duty. Do it, because if not, I will just tell the people. Makinig kayo ha, people of the Philippines. Alam naman natin tapos na ito mga kababayan 2022 pa ito. Hindi natupad ni Pacquiao ang kanyang sinabi. Do not vote for Pacquiao because he is a liar. He is a liar. Kaya wag na wag niyong iboboto mga kababayan yung paksiw na yan. I put you on notice. At isa pa mga kababayan, yung abilidad. Yung abilidad. Bigyan po natin ng dangal ang ating bayan mga kababayan. Naglalagay tayo dyan ng ganyang kalibre ni Pacquiao. Diyos ko. Maasa lang yan sa mga mga consultants. Sultans. Na isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon. Pag hindi, I will just be another punch drunk politics. Magkasama sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban ng dalawa. Si Ayun mga kababayan, lumapit kay PRRD dati ha. Nagpataas ng kamay. Kabilang tayo sa bumoto dyan mga kababayan dati. Dahil sabi rin ni Tatay Digong na kailangan ko yan si Pacman. Magagamit natin yan only to know inahas. Tinuklaw siya later on mga kababayan. Bayan o PDP laban ng dalawa. Si Pangulong Duterte bilang chairman at party president naman si Senator Pacquiao. Samantala, hindi naman sinasara ni Pangulong Duterte ang posibilidad na tanggapin niya ang udyok ng kanyang mga kapartido na tumakbo bilang vice president sa 2022 elections. Sana nga pero tapos na ito mga kababayan Meanwhile, isa sa mga flagship pala ni Pacquiao mga kababayan. Ipaparinig lang natin ha. Yung kanyang hinanakit sa kanyang puwet talaga mga kababayan. Nakurakot daw si Duterte dahil dito. Yung bang Dolomite, may balak din ba yung investigahan na ito?
Ang Dolomite, ang pinag-initan. Oh, Pacquiao. Sabi mo, kurakot. Tinurakot yung makina. Hindi nilagyan ng makina. Ang Dolomite. Bakit andyan pa rin hanggang ngayon? Iimbestigahan natin din yan, Dolomite. Oh, wow. Bakit? I love Kasi it. hindi lang yung Dolomite ang na-project dyan. May I mga love makina pa dapat yan sa ilalim. Anong makina? Oh, sige, maghukay ka. Nabigyan ka na ng 3 taon na ang lumipas, mga kababayan. May nahukay ka bang makina? Ang mechanism, mga kababayan, akala niya pareho lang sa word na makina. Eto, nag-ambisyon, mga kababayan, na magiging senatong na naman ha. After the disgrace na ginawa nito nung naging senador yan, mga kababayan, di ba? Nakita naman natin yung gaano yan magdebate laban kay Porky Drilon. Kahit asar tayo kay Drilon, parang doon kayo nag-cheer kay Drilon. Go Drilon. Ay nako. May sa ilalim. Wow, ang mukha, oh. Pakindat-kindat pang animal, oh. May sa ilalim pa na, tapos na hindi na nila May nasa ilalim pa na makina. Tapos inilagay. hindi na inilagay ang makina. Ulol din itong media, mga kababayan. O, GMA. Ulol. Hindi nyo ba makorek yan? Anong pinagsasabi mo? Pacquiao na makina. O, ganyan lang kasimple. Mga fake news peddler, mga kababayan, ano? Yan, marami pa tayong dapat imbestigahan dyan. Hukayin mo. Hindi yan makakalusot pag ako ang nandyan. Hindi makakalusot. Ngayon, pinalusot. Naki-join ka na sa sinasabi mo kurakot. Oh, anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Basta kabiling binili ng PRRD, wag iboto ang Pacquiao na yan. Anong masasabi niyo dito? Post the comments below.